Ako po, Sir Jess, ang panganay sa aming 7 magkakapatid. Lumaki at namulat sa matinding kahirapan ng buhay sa isang baryong nasasakupan ng probinsya o lalawigan ng Quezon. Isa po ang aming pamilyang masasabing kabilang sa mga pamilyang tanging pagsasaka lang at mangisda ang pangunahing ikinabubuhay, pagtatanim ng mga palay, paglulukad, at kung ano-ano pang mga gawain sa bundok. Ang siyang pinagkakaabalahan ng aming amang nagngangalang si Itay Roger, at katuwang niya ang aming inang nagngangalang si Inay Tereseta, kung saan ay ang paglalako naman ng mga kakanin ang ginagawa ni Inay upang kahit papaano'y makatulong siya kay Itay. Samantalang ako naman noon, Sir Jess, ay naging abala sa pagbabantay o mag-abang-abang ng mga bangkang nagmula sa bayan. Malapit lang kasi sa dagat ang aming baryo at malapit lang din sa kabundukan. Nagpapasuhol ako noon, Sir Jess, na magbuhat ng mga bagahing pinamili ng aming mga kababaryong nagmula sa bayan upang mamili ng mga pangunahing pangangailangan sa kani-kanilang pamilya. Naging isa akong baggage kung tawagin sa aming lugar noon, dahil pagkatapos kong graduate ng high school, ayun na ang aking naging trabaho, dahil sa alam kong hindi na ako kayang pag-aralin pa ng aking mga magulang sa kolehiyo, kung kaya't mas ninais ko na lamang ang magbuhat ng kung ano-anong pinamili ng aming mga kababaryo upang bigyan ng upa o maliit na halaga ng pera. Iniipon ko naman yon at ibinibigay ko kay Inay Tereseta upang may maipangdagdag sa aming gastusin dahil nag-aaral na. Ang lahat ng aking mga nakababatang kapatid noon, bagamat masasabing kami ay lumaking kapos sa pamimera, pero busog na busog kaming lahat sa mga magagandang mga aral na itinuro sa amin ng aming mga magulang, lalo na't sa tuwing naririnig kong binabanggit ng aking mga kapatid ang kanilang mga pangarap sa buhay, ay naaantig ang aking puso. Natutuwa ako, Sir Jess, dahil meron silang pangarap sa kanilang mga buhay. Ngunit ang nakakalungkot lang ay kung papaanong mabibigyang katuparan ang lahat ng mga pangarap ng aking mga kapatid. Kung katulad kong isinantabi ko ang aking matagal nang pinapangarap na maging isang sundalo o maging isang alagad ng batas, at mas pinili kong magtrabaho na lang dahil alam kong hindi sasapat ang kinikita ng aking mga magulang, kahit pa'y pagsamahin nila ang kanilang mga perang kinita, maipangtustos lang sa aking pag-aaral. Subalit, ang pangarap ko'y mabibigyan ng katuparan sa tulong ng isang kaibigan ni Itay na si Mang Oscar. Isa itong sundalong nagbakasyon sa aming lugar upang mag-recruit ng mga high school graduate at hindi nakapagpatuloy na mag-aaral ng kolehiyo upang gawing kapgo. Isa ako sa masasabing mapalad, Sir Jess, na pinili ni Mang Oscar dahil na rin sa naikwento sa kanya ni Itay noong minsang nag-inuman sila ni Itay sa aming tahanan. Naikwento sa kanya ni Itay ang pangarap kong maging isang sundalo upang kahit paano'y makapaglingkod sa bayan at sa mga mamamayang inapakan ang kanilang karapatan. Isa rin kasi yun sa alam kong prinsipyo ng isang sundalo. Marami kaming nagkaroon ng interes na sumama kay Mang Oscar upang maging isang kapgo. Subalit ang natiray, 3 lamang, Sir Jess. Dahil natakot na ang iba nang sabihin ni Mang Oscar na sa probinsya kami ng Mindanao itatapon, kung saan ay nagkataon pang kasagsagan ang digmaan sa probinsya ng Mindanao at maraming napapabalitang namamatay ng mga sundalo sa engkwentro. Ganoon pa may paninindigan ako sa aking sarili na itutuloy ko ang aking planong maging isang sundalo, na kahit pa'y maaaring masawi ako sa engkwentrong haharapin ko doon. Meron kasi akong paniniwalang kasabihan na ang buhay ng tao, kaano man niya ito iniingatang, hindi mapahamak o mamatay
kung talagang oras na niya ay mamamatay siya kahit wala siya sa digmaan. Swertihan lamang yun, Sir Jess. Ako at ang dalawa pa sa aking kabaryong mga binatang tulad ko ay nagpasyang sumama kay Mang Oscar papuntang kampo, dala ang aming mga bayag at ang tapang. Mag-iingat ka palagi, Bernabe. Palagi ka sanang magdarasal at huwag mong pababayaan ang sarili mo, anak. Ang dinig kong sabi sa akin ni Itay at ni Inay habang makikitang nasa kanyang likuran ang aking mga kapatid. Dahil ng mga araw na yon ay kinakailangan ko nang iwan ang aming baryo noon sa Quezon. Huwag niyo po akong alalahanin, Itay, Inay. Hindi po ako pababayaan ng Panginoon. Dahil po, alam niya kung para kanino at para saan itong aking naging desisyon. Ang sagot ko naman sa kanila upang sa gano'y kahit papaano'y maibsan ang matinding pag-aalala at lungkot nila para sa akin. Maliit lang ang sahod ng isang sundalo, lalo na kung ikaw ay isang ordinaryong sundalo lamang at wala ka pang ranggo. Pero hindi na mahalaga pa yun para sa akin. Ang mahalaga ay meron akong perang may papadala sa aking mga magulang. Pagkarating namin sa campsite ng mga sundalo, pinapirma kaagad kami ng namamahala sa mga sundalong ididestino sa Mindanao. Subalit, nagbitaw muna ito ng mga katagang. Buo na ba talaga ang mga loob nyo? At nakahanda na ba kayong mamatay at pumatay ng tao? Tandaan nyo, hindi lamang mga rebelde ang tutugisin nyo doon, kundi may iba pa sa kanilang may mga kabal o mga antingero. Nariyan nyong hindi sila tinatabla ng anumang klaseng mga bala at maging ng mga matatalim na mga itak o maging kutsilyo. Ano, buo pa rin ba ang loob nyo na ituloy ang inyong mga planong maging isang sundalo? Masigasig at buong tapang naman namin siyang sinagot at sinabi naming buo ang aming loob na harapin anong klaseng rebelde man. Ang aming makaengkwentro. Napangisi ito sabay wikang, Magaling! Magaling! Sinasabi ko sa inyong lahat ng yan, hindi upang takutin kayo, kundi dahil sa yan ang totoo at posibleng mangyari sa inyo. Dagdag pang sabi nito, unang namamahalang sundalong yon sa aming tatlong magkakasama. Kinaumagahan ay matinding ensayo o pagsasanay ang itinuro o ipinagagawa sa amin ng nasabing tagapagsanay sa kampong yon. Kasama namin noon ang iba pang mga naunang nirekrut na maging sundalo. Subalit napagtagumpayan naming lahat ng yon dahil sa aming kagustuhang maging isang sundalo. Hindi lamang ang makahawak ng mga baril, magpaputok at pumatay ng tao, kundi para magsilbi na rin pangdepensa sa aming mga sarili. Sa oras na kami ay nasa engkwentro, tinuruan din kami ng tamang shooting at kung saang parte ng katawan ba ng tao. Ang pagtinamaan ng balay ay paniguradong ikamamatay kaagad nito at kung papaano dumepensa gamit lamang ang sariling lakas ng katawan. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil bukas na bukas din ay kinakailangan na ninyong bumiyahe papuntang Mindanao. Dinig naming sabi sa amin ng namamahala. Kinaumagahan niya idinispatsa na nga kaagad kami papuntang Mindanao at dinala sa bulubundukin ng Mindanao kung saan ay naroroon ang kampo ng mga makakasama naming iba pang mga katropa. 3 kaming mga kapgo at nasa mahigit sa 10 ang mga naunang mga sundalong makakasama namin doon. At nang kami ay makarating sa kampoy, isang may edad, ngunit may matipunong pangangatawan, nakauniformadong pangsundalo, isang tenyente, ang nakita namin at nagpakilala sa amin. Sa kanyang hitsuray, masasabi kong mabagsik ito o matapang. Sa kanyang mga tauhang sundalo, seryoso at magkasalubong pa ang kanyang mga kilay. Pumila kayo at magbigay pugay kay Teniente Escobar. Dahil sa siya ang mamumuno sa inyong grupo
ang maotoridad na utos sa amin ng isang serhentong nagdala sa amin doon sa nasabing kampong yun. Makisig namang naglakad ng marahan ang nasabing si Teniente Escobar hanggang sa ito'y napatapat sa aking mismong kinatatayuan. Tinitigan ako nito mula ulo pababa sa aking katawan. Pagkuway, nagwika itong, "Ikaw, matibay ba at buo ang dibdib mo sa oras na ikaw ay nasa laban na? Kaya mo bang pumatay ng brutal at kumain ng mga lamang loob ng mga sibilyan, ha?" Sumagot naman ako sa kanya ng buong kisig at sinabi kong makakaya kong gawin yun. Kahit pa yung totoo, hindi ko kayang gawin yun. "Ha ha 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 ha, patunayan mo yan, bata." Nakakalokong tugon niya sa akin, sabay suntok niya sa aking sikmura ng napakalakas. Napabaluktot ako noon, Sir Jess, at sapo-sapo ko ang aking tiyan habang bumubulwak ang aking laway sa aking bibig. At para bang iluwa ko na ang lahat ng aking mga kinain. Masakit, ngunit pinilit kong maging matibay upang patunayan sa kanya at maging sa aking mga kasamahang kaya ko kung anumang hirap ang aming danasin sa lugar na yon. "Ha ha 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 ha, makinig kayong lahat. Siguraduhin nyo lang na kaya nyong makipagpatayan sa mga rebeldeng Muslim bukas ng hapon. Dahil sa oras na isa man sa inyo ang maduwag, ay ako mismo ang papatay sa inyo. Maliwanag ba?" Dagdag niya pang sabi sa aming lahat. Ilang sandali pa'y nakita namin nilapitan ito ng isang sundalong sa tingin ko'y kanang kamay niya at meron itong ibinulong sa kanya. Tumango-tango at ngumisi si Teniente Escobar. Kasunod ay, Sige na, magpahinga na kayong lahat. At bukas ng hapon ay sasakiyada tayo sa lokasyon ng mga rebeldeng antingerong Muslim." Nagkanya-kanya kaming dampot ng aming mga dalang mga bag at mga armas. Kasunod ay tinahak na ng aming mga paa ang loob ng kampo. Sa loob nooy, nakita kong nagkakasiyahan ang mga tropa. May mga nagsusugal, may mga nag-iinuman. Napahinto ang mga ito sa kanilang mga pinagkakaabalahan. Nang kami ay kanilang makita at isa-isa nilang tinitigan at kinikilatis ang bawat isa sa amin. Subalit merong isa sa kanilang namumukod tangi sa aking paningin. Dahil sa nakita ko itong hindi nakikijamming sa kanila, sa halip ay makikita itong nakaupo lang at naninigarilyo. Hawak niya ang kanyang mahabang armas, nakasuot ng pangsibilyang kasuotan, at may hawak itong larawang kanyang tinititigan. Bakante sa higa ang nasa kanyang kinauupuan, at nang makita niya ako inilahad niya ang kanyang kamay sa akin na parang sinasabi niyang doon ako pumuwesto, malapit sa kanya o sa kanyang mismong tabi. Mabilis ko naman siyang nilapitan at ibinaba ko sa papag na gawa sa mga pinagdikit-dikit na mga kawayan ang aking dalang bag. Kasunod ay nagpasalamat ako at nagpakilala sa kanya. Ganoon din ang ginawa niya sa akin at nagpakilala siya sa akin sa pangalang si Sargento Nardito Arevalo. At ayon sa kanya, matagal na raw siyang kasakasama sa grupo ni Teniente Escobar at marami na raw silang naipatumbang mga rebelde. At yun din daw ang naging dahilan kung bakit naging isa ng tenyente si Teniente Escobar. At hindi lamang ranggo nito ang tumaas, kundi maging ang kanyang sweldo bilang isang sundalo. Ipinakilala rin niya sa akin si Dominador na siyang kanang kamay ni Teniente Escobar. At siya ang sundalong lumapit kanina kay Teniente Escobar at bumulong sa kanya. Napansin ko rin ang larawang mariin niyang tinititigan ay ang larawan ng kanyang pamilya. May asawa't 3 mga anak na pala ito. At naninirahan sa lugar na sakop ng probinsya ng Cebu. Masasabi kong mabait si Arevalo, maayos makipag-usap at seryoso. At mabilis ko siyang nakagaanan ng loob na ikwento ko rin sa kanya
ang lahat ng mga dahilan kung bakit pinasok ko ang mundo ng pagiging isang sundalo at pareho ang aming layunin. Sa lahat ng mga naikwento niya sa akin patungkol kay Teniente Escobar at kay Dominador at sa iba pa nilang mga kasamang sundaloy, ay inaamin kong humanga ako sa kanilang angking katapangang harapin ang mga rebeldeng Muslim. Ngunit hindi ko sukat akalaing may isang napaka-importanting impormasyon akong matutuklasan sa kanya patungkol sa kanilang grupo, lalong-lalo na nga kay Teniente Escobar, isang impormasyong magpapabago sa aking paghanga sa kanilang samahang pinabibilangan at pinagsisisihan ko sa kung bakit sa kanilang grupo ako napasama dahil ayon kay Arevaloy, hindi totoong mga rebeldeng Muslim ang ipinapapatay nitong si Teniente Escobar sa kanyang mga tauhan, kundi mga ordinaryong katutubong Muslim o mga sibilyang naninirahan sa bundok at nagpasyang magpakalayo-layo sa maraming tao o sa kanayunan upang mamuhay ng simple. Ang ipinapapatay ni Teniente Escobar dahilan upang parang imposible yung mga sinasabi mo, pare. Hindi ba't may masusing investigasyon muna bago isakatuparan ang pagkitil ng buhay sa mga tao? Rebelde man yan o hindi. At kung mapatunayang totoong rebelde nga sila at nanlaban sa mga alagad ng batas, ay doon na sila hahatulan ng kamatayan. Ang seryosong pagkakasambit ko noon kay Arevalo. Ngunit sinabi niya sa aking ginagawang lahat ng paraan ni Teniente Escobar, katulong ang kanyang kanang kamay na si Dominador na paniwalaan ng mga nakatataas na totoong mga rebelde ang kanilang pinapatay na mga sibilyan sa paraang nilalagyan nila ang mga ito ng mga armas na kanilang nakolekta galing sa mga totoong rebelde. At ang mas nagpatayo ng aking mga balahibo at nagpanginig sa aking mga laman ay nang sabihin niyang, at ang masaklap pa riyan, paring Bernabe, dahil pati mga bata o mga inosenteng mga katutubo, mga buntis, mga matatanda, ay hindi niya hinahayaang mabuhay, walang ititira, bata man o matanda. Inaamin ko sa aking sarili noong mga pagkakataong yun ay nanggigil ako sa sobrang galit at emosyong awang nararamdaman ko habang nakikita ko sa aking imahinasyon ang mga pangyayaring ikinikwento sa akin ni Arevalo. Sana hindi totoo at sana'y nagsisinungaling lamang siya sa mga ikinikwento niya sa akin. At sana'y nasisiraan lamang si Arevalo ng ulo kung kaya't yun ang kanyang mga ikinikwento sa akin. Dagdag pa niya ay mayaman na si Teniente Escobar dahil sa marami itong mga ninakaw na mga antigong mga kagamitan ng mga katutubong pinatay nila o masasabing ipinapatay ni Teniente Escobar. At bukod sa mga antigong ninakaw niya sa mga katutuboy at kanyang ibinibintay, ay may mga perang ipon pa ng mga katutubo ang napasa kanya. Nang mga sandaling yun ay hindi ko na nga napigilan pa ang aking emosyon. Tinitigan ko ng matalim ang nooy nakangising parang demonyong si Teniente Escobar. Habang kausap nito sa labas ang katulad niyang Diablong, si Dominador. Kung sa bagay, sa hitsura nilang dalaway, hindi maikakailang mga traidor ang mga ito sa isang pelikulang malaaksyon. Hindi kasi mapagkakatiwalaan ang kanilang mga hitsura. Kanilang binahira ng dumi ang malinis na uniforme ng mga sundalo at maging ang malinis na imahe ng isang sundalong totoo at tapat sa kanyang serbisyo. Kung kaya't, kung totoo yung mga sinasabi mo, paring Arevalo, ibig bang sabihin ay ang sinabi kong yon sa kanya'y daglian niyang dinugsungan na para bang alam na niya kung ano ang gusto kong sabihin? Oo, Bernabe, kabilang ako sa kanila. Ngunit hindi mo ako masisisi dahil pamilya ko ang magbabayad sa oras na ipaalam ko sa kinauukulan o sa nakatataas
ang maling ipinagagawa ni Teniente. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ayun din ang gagawin mo. Mas pipiliin mong maging sunod-sunuran kahit pa'y mali, kaysa sa pamilya mo ang mababalitaan mong patay na. Napaisip ako ng mga sandaling yun sa mga sinabi ni Arevalo. May punto siya, pero may bahagi ng aking isipang umuudyok sa aking pigilan at wakasan na ang maling ginagawa o ipinagagawa ni Teniente Escobar. Ganoon pa may, sinabi ko sa aking sariling sa oras na ako mismo ang makasaksing hindi nga totoong mga rebelde ang kanyang ipinapadido, sa aming kanyang mga tauhay, saka na ako gagawa ng hakbang at yun ay ang pigilan ang kanyang maling ginagawa at ipinagagawang pagpatay sa mga katutubong sibilyang nagnanais na mamuhay ng simple sa paraang isumbong siya sa nakatataas at kung hindi kaya'y ang patayin ko silang lahat. Lahat sila ang sabi ko sa aking sarili ng buong tapang na para bang ibang tao o ibang nilalang ang umuukupa sa aking pagkatao dahilan upang ako'y magtaka sa aking sarili kung bakit yun ang idinidikta ng aking isip. Isamantalang sino nga ba ako? Nag-iisa lamang ako at madami silang may ginagawang hindi makatao. Bukod sa ako'y nag-iisa lamang, ay isa lamang akong baguhang kapgo at mahihirapan akong gawin ang mga sinasabi ng isip ko laban sa kanila hanggang sa sumapit na nga ang itinakdang oras na kinakailangan na nga naming magsakyada o yung maglakbay papuntang kuta ng mga sinasabi nilang mga rebeldeng antingero. 5 sundalo lang ang nagpaiwan sa kampo at kasama namin sa daan papuntang gubat ang 2 sina Teniente Escobar at ang kanyang kanang kamay na si Dominador, at sila ang nagmamando sa aming lahat. Bit-bit ko noon ang mahabang armas, ang aming mga dalang bag na pangsakyada, mga reserbang mga bala, at maingat naming lahat na pinakikiramdaman ang paligid sa daan kung saan ay nagkataong malaki at bilog na bilog ang buwan nang bigla na lamang kaming nakarinig, kaming lahat noon ng pag-alulong ng isang aso. Nakaramdam kaming lahat ng ginaw at bigla ang kilabot sa aming mga katawan. Talasan ninyo ang inyong mga pakiramdam at maging maingat kayong lahat sa bawat ginagawa ninyong mga paghakbang. Mahirap na dahil baka merong mga nakatanim na mga patibong sa paligid. Ang dinig naming seryosong pagkakasabi ni Teniente Escobar na para bang totoo ang kanyang mga sinasabi. Subalit, hindi ko maintindihan ang sarili ko noong mga tagpong yun dahil basta parang may mali sa aming mga ginagawang yun. Wala akong nararamdamang takot ng mga sandaling yun, kundi ang namumutawi sa isip ko ay kung totoo bang mga rebelde ang aming hinahanting at gustong patayin ng mga pagkakataong yun. Hanggang sa napansin kong kami ay nasa mataas na parte na ng bundok na yun. Magsikalat kayo ng paikot sa mataas na parte ng lupang ito at wag na wag niyong ilalayo ang inyong mga paningin sa mga kabahayan o mga kubong nasa ibaba dahil sila na ang mga rebelde. Magsikalat kayo paikot sa mataas na parte ng lupang ito at wag na wag niyong ilalayo ang inyong mga paningin sa mga kabahayan o sa mga kubong nasa ibaba dahil sila na ang mga rebelde. Ang dinig naming mahinang mando o utos sa amin ni Dominador na siya namang bigla ang sinundan nitong si Teniente Escobar at sinabi nitong, hintayin ninyo ang hudyat ko, lalo na sa mga baguhang naririto. Tandaan nyo, sa oras na iputok ko ang aking armas, ay sundan nyo kaagad. Patamaan nyo ng bala ang sino mang makita nyo, bata man o matanda. Naiintindihan nyo ba ako? Sa sinabing yun ni Teniente Escobar ay nabigla ako, Sir Diaz, at kusa na lamang na bumuka ang aking bibig at nagsalita ng mga salitang alam kong hindi magugustuhan ng 2 nagsisilbing leader namin noon dahil, Sir, ika lamang po, sigurado po bang mga rebelde sila? Bakit po hindi natin sila kausapin?
Pasensya na po, sir. Iba po kasi ang nakikita ko. Para kasing mga ordinaryong mamamayan lamang sila sa lugar na ito. Ang sabi ko sa kanilang dalawa, namilog at nagsalubong ang kilay ng dalawa at mahahalata talagang hindi nila nagustuhan ang mga sinabi kong yon. Kung kaya't, God damn it, Bernabe Garcia! Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Sa tingin mo ba, ipag-uutos ko ba sa inyong lahat na gawin nyo ang mga sinasabi ko kung hindi totoo ang mga sinasabi kong mga rebelde sila? At saka sino ka ba? At anong antas mo? Para pagsalitaan ako ng mga ganyan, baka nakakalimutan mong isa ka lamang kafgo, isang baguhan at isang tuta ng mga totoong mga sundalo. Ang mga masasakit na mga salitang binanggit niya sa akin noon, ilang sandali pa'y nakita ko silang lahat na nagkatinginan sa isa't isa. Kasunod ay ibinaling nila sa akin ang kanilang mga paningin na para bang nagtataka ang mga ito sa tapang na ipinamamalas ko ng mga sandaling yon. Hoy, Inotel Bernabe Garcia! Baka nakakalimutan mo na ang mga sinabi ko sa iyo. Bakit hindi mo pa kasi amining naduduwag ka lang at natatakot kang pumatay o mamatay sa nalalapit na engkwentrong magaganap? Hindi ba't sinabi ko sa iyo, sa inyong lahat, na ang maduwag ay ako mismo ang papatay sa inyo? Ang detalyado at merong pambabantang pagkakasabi sa akin ni Teniente Escobar. Pre, Bernabe, tama na yan. Pre, delikado ka na. Ang nag-aalalang pabulong na pagkakasabi sa akin ni Arevalo. Sasagot pa sana ako ng mga sandaling yun, ngunit nakita ko nang ikinumpas na ni Teniente Escobar ang kanyang mga kamay na para bang sinasabi nito sa dalawang mga sundalong kasama niya, kitla na ako ng buhay. Sandali lamang po, Teniente. Bakit po hindi na lang po natin palampasin ang kasalanan ni... Ang hindi na naituloy pa na dapat sana'y sasabihin ni Arevalo dahil sunod-sunod na siyang sinaksak ng tatlong mga datihang mga sundalo sa kanyang katawan. Nilagyan nila ng gripo ang katawan ni Arevalo at nagtawanan pa ang mga ito at manasana akong tatakbo upang isalba si Arevalo. Ngunit nahuli na ang lahat para sa kanya dahil may dalawang kamay ang pwersahang pumigil sa akin. Nakangisi ang mga ito at sinabi nilang, "Masyado ka ng maraming nalalaman, bata. Kabago-bago mo ay nagpapagitang gilas ka na kagad, ha? Ang sabi ng mga ito sa akin habang kanilang ginugulpi ako at ni hindi ko magawang ipagtanggol ang aking sarili. Sipa at suntok ang inabot ko sa kanilang dalawa. Napalublob na ako noon sa lupa at duguan na ang aking bibig nang ako'y kanilang tinantanan. Nakita ko pang nakatutok na sa akin ang kanilang mga armas, samantalang ang iba sa aking mga kasamahan ay nanginginig na at nagpatianod na lang ang mga ito sa gusto ni Teniente Escobar dahil sa kanilang takot na matulad sa akin. "Kayo, mga kasamahan ng bubong ito, ha? Gagayahin niyo ba ang ugali o ginawa ng asong ito, ha? Naririto na kayo at hindi na kayo makababalik pa sa inyong pinagmulan, ha? Paninindak pa ni Teniente Escobar sa ilan sa mga kasamahan kong mga sundalo at kafgo at kinabakasan naman ang mga ito ng matinding takot sa kanya. "Mga hayop kayo! Kayo ang mga totoong kriminal, hindi ang mga sibilyang tinatawag niyong mga rebelde. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito!" Ang nanghihinang sagot ko sa kanila habang ako'y makikita ng gumagapang at iniinda ang matinding sakit ng aking katawan. "Mga bata, tanggalin niyo ang kanyang mga kagamitan at ang kanyang patalim, ang kanyang armas. Itayo niyo siya at hiharap sa akin. Mabilis namang sinunod ng tatlong mga nakangising demonyong mga tauhan niya at persahan nila akong itinayo at pagkatapos ay
Masyado talagang mabaho at malansa ang mga katagang inilalabas ng inyong bunganga, bata. Ha? 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 Bilib ako sa pinakikita mong tapang na kahit pa'y mamaya-maya lang ay makakaharap mo na si Satanas sa impyerno at doon mo ay kwento sa kanya ang lahat ng mga natuklasan mong sikreto. Ha? 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 Pagkatapos na sabihin sa akin yun ni Teniente Escobar, ay sunod-sunod niya akong inundayan ng saksak sa aking katawan. Ramdam ko ang paghugot baon sa aking katawan ng kanyang matalas na jungle knife at kung papaano niya pa ito ikinakalikot sa loob ng aking tagiliran. Bumulwak at umagos ang mga mapupula at sariwang dugo sa mga butas ng aking katawang inilikha ng kanyang matalas na armas hanggang sa tuluyan na nga akong nanghina. Ha 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 ha. Sige na, ihulog yun na yan, pabalik sa ibaba. Kasama na yung isa pang inutil na si Arevalo. Mga ahas, mga walang silbi, makinig kayo. Kayong mga baguhang mga miyembro ng aking samahan, ganyan din ang sasapitin yung lahat sa oras na hindi kayo sumunod sa mga ipinag-uutos ko. Naiintindihan niyo ba ako? Ang mabagsik niya pang pagkakasabi sa aking mga kasamahan hanggang sa naramdaman ko na lang ang aking sariling gumugulong-gulong na paibaba sa patirik na lupang yun at bumagsak ako sa katawan ng Noy. Dilat na ang mga mata at wala ng buhay na si Sargento Arevalo. Sunod-sunod na mga putok ng baril galing sa mga mahahabang armas ng mga sundalo ang aking naririnig. Mga palahaw ng mga rebeldeng walang awang pinapatay ng mga huwad ng mga sundalo, mga panaghoy ng mga sibilyan, mga pag-iyak ng mga bata at sanggol, mga natatarantang mga tao at hindi na alam pa kung saan tatakbo, mailagan lang at maiwasan ang mga balang pumupunteriya sa kanilang mga katawan, mga kagamitang nababasag at kung ano-ano pang mga nakakaluhang mga pangyayari ang napapakinggan ko noon at sinamahan pa ng malademonyong halakhak ng mga diablong sundalo ang aking narinig bago tuluyang pumatak ang aking mga luha sa tindi ng aking awa sa mga taong wala naman talagang kasalanan hanggang sa tuluyan na ngang nawala sa aking pandinig ang lahat ng yon at nawalan na ako ng diwa. Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Sino po kayo? Sino po kayo? Teka. Ang nooy nagtatakang tanong ko habang iginagala ko ang aking paningin sa paligid at sa mga taong nakapaikot sa akin nang ako'y magkaroon ng malay tao kung saan ay labis-labis kong ipinagtataka yon dahil ang pagkakaalam ko'y wala na akong buhay. At nang tingnan ko at kinapako ang aking tiyan at ang aking tagiliray ay nakita kong may nakataling tilang malinis at kulay puti kung saan ay merong nakatapal sa aking mga sugat na mga kakaibang dahon. Tatang, mga tiyong, sino po kayo? Nasaan po ako? At ano pong ginagawa ko dito? At papaanong... Ang tanong ko pang muli sa isang matandang lalaking tahimik lang na nakatingin sa akin habang ako ay makikitang nasa papag at nakaupo habang inaalala kong pilit ang nakaraan at sa kanyang likuran ay makikita ang 5 mga mamang sa tingin ko'y mga anak ng matandang yon. Simple lamang ang mga kasuotan ng mga ito at parang yung mga kasuotang isinusuot ng mga katutubo. At sa labas ng kanilang kuboy kung saan kami naroroon ay rinig ko at nakikita ko ang mga batang nagtatakbuhan, naghahabulan at naglalaro at ang kanilang mga magulang na abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. Iho, huwag mo munang piliting alalahanin ang lahat
Dahil sigurado akong sasakit lang ang ulo mo. Ang mahalaga ngayon, ligtas ka na. Ang dinig kong sabi ng matandang may kulay puting kilay, puting bigote at balbas, at pinaghalong gold at kulay puti. Ang kanyang medyo mahabang, kulot-kuluting buhok at may hawak itong tungkod. Tama at totoo ang mga sinabi sa iyo ni Apo Lakay. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na at maayos na ang iyong pakiramdam. Bernabe, di ba't yun ang pangalan mo? At isa ka sa mga sundalong kasama ng mga pumatay at naglapastangan sa isang tribong nasa kabilang bundok. Kasama ka ng mga sundalong akala mo ay totoo at may tunay na kaloobang protektahan ang mga naaapi at hulihin ang mga masasamang tao. Pero hindi sila ganoon. Masama silang sundalo at ikaw lang ang namumukod tangi sa kanilang lahat. Dinig ko pang sabi sa akin ng isang mamang nasa kanyang tabi, kung saan ay labis ko yung ikinamangha dahil sa papaano niyang nalaman ng aking pangalan at ang tungkol sa grupo nila Teniente Escobar, at ang mga katanungan kong yon na nasa aking isip ay sinagot ng isa pang mamang nasa mismong tabi ng mamang nagsalita kanina, at sinabi nitong, marahil ay ikaw ay nagtataka dahil kung papaano namin nalaman ang pangalan mo. Dahil yun sa iyong kwentas kung saan ay naandoon nakaukit sa pendant ang pangalan mo, at ang tungkol sa mga nangyari sa kabilang tribo kagabi ay nahuli na kami ng dating. Dahil wala na sila doon, nakaalis na ang mga sundalong may gawa noon sa kanila. Hindi pa sila nakontento dahil sinunog pa nila ang mga kubo kasama na ang mga bangkay ng mga katutubong kanilang pinatay, at nasisiguro kong kinuhanan muna ito ng mga larawan bago nila isinagawa yon upang sila ay merong maipakitang katibayan sa inyong nakatataas. Ang sabi sa akin ng isa, sabay iniabot niya sa akin ang kanyang hawak na pag-aari kong kwentas. Kasunod ay nagsalita ang matandang lalaki at ipinakilala niya sa akin ang pangalan ng kanyang mga anak, at nalaman ko rin sa kanilang sila pala ay marunong magbasa dahil ng mga panahong merong napadpad sa kanilang lugar na isang manlalakbay sa kanilang mismong tribo, ay pinagtiyagaan sila nitong turuang magsulat at magbasa bilang pangako o kabayaran ng kanilang ginawang pagtulong at pagligtas sa nasabing manlalakbay na yon. Dahil sa ito raw ay kamuntik-muntikan ng sakmalin at pagpiyastahan ng mga mababangis na mga hayop sa gubat. Dahil doon ay naisip kong mabubuting tao sila at wala silang hinangad kundi ang manatili sa gubat, malayo sa karamihan, at upang mamuhay ng tahimik. Totang, Apo Lakay, at sa inyong lima, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsagip sa aking buhay. Ngunit, ang labis-labis ko lamang pong ipinagtataka ay kung bakit po ang hindi ko na maituloy-tuloy na dapat sana'y sasabihin ko, dahil masyado akong nahihiwagaan ng tagpong yon sa aking sarili. Subalit, tila ba'y nahuhulaan na ng matandang si Apo Lakay kung ano ang nilalaman ng aking isip, dahil kung ang ibig mong sabihin ay kung bakit ikaw ay nagtataka sa kung papaanong sa loob lamang ng isang gabi at ilang mga oras ay tuluyan na ngang nagsara at naghilom ang iyong mga tinamong sugat, iyon ay dahil sa mga kakaibang halamang gamot o mga dahong itinapal ko sa iyong mga sugat na aking inusalan ng mga orasyong aking nalalaman sa paraan ng panggagamot, mga salitang buhay na kahit gaano pa kalalim o kalaki ang tinamong sugat o pinsala ng iyong katawan, basta't ikaw ay nananatiling buhay at pumipintig pa ang iyong puso at humihinga, ay kayang-kaya kitang pagalingin
gamit lamang ang mga salitang buhay. Ha, 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 ha. Matinding pagkamangha ang nooy aking nararamdaman ng mga tagpong yon nang marinig kong sinabi sa akin yon ng malinaw ni Apo Lakay. Iho, buhay ka pa nang makita ka naming nakahandusay sa mababang parte ng lupa. Unang bundok na yon at nararamdaman kong isa kang mabuting tao. Marunong kang sumuway sa mga ipinag-uutos sa'yo. Lalong-lalo na kung ito'y alam mong isang mali. At hindi karapat-dapat na kahit pa yon ang magiging kapalit ng iyong buhay. Matapang ka, iho. Kaya naman ay hindi ka dapat na mawala sa mundo. Iho, Bernabe, sa maniwala ka't sa hindi, ay meron akong kakayahan na makita kung ano ang nangyari sa iyong nakaraan. At nakita ko yon nang hawakan ko ang iyong kamay. Ginawa mo ito. Pinili mong mapalayo sa mga mahal mo sa buhay upang isakatuparan ang iyong mga pangarap. At iyon ay ang maging isang mabuting lingkod ng bayan at upang makatulong sa iyong kapwa, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Ha, 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 ha. Bagay na bihira o hindi mo makikita sa ibang tao. Makinig ka, Bernabe. Mga anak, maaari niyo ba kaming iwan ni Bernabe? Mabilis namang sinunod ng buong galang ng kanyang 5 mga anak. Isa-isa na nga ang mga itong lumabas ng kanilang kubo at iniwan kami ni Apo Lakay kung saan ay ng mga sandaling yon ay hindi talaga ako makapaniwala sa kanyang mga sinabing yon. Bahagya at pasimple ko pang kinurot-kurot ang aking balat sa pag-aakalang isa lamang panaginip ang lahat. Pero totoo ang lahat, Sir Jess, at hindi isang panaginip lamang. Dahil totoong nasa lugar ako ng mga katutubong may mabubuting kalooban at namumuhay ng simple at tahimik sa kasulok-sulukan ng gubat na yon. Apo Lakay, hindi ko po kayo maintindihan sa kung ano pong sinasabi ninyo. Ang nalilito at naguguluhang tanong ko sa kanya, ngumisi muna ito. At talagang nababakas ko sa kanyang hitsura ang saya at pag-aasa. Kasunod, Iho, may isang napakahalagang bagay akong ibibigay at sasabihin sa iyo. At dapat mong malaman, ang una ay, hindi lamang kami ang mga katutubong naninirahan sa probinsyang ito, kundi marami pa at may mga kanya-kanya kaming paniniwala, kanya-kanyang kinagis ng ninuno. Iho, maniniwala ka ba sa sasabihin ko sa iyong merong mga tribo o mga katutubong kabilang sa mga angkan na kung tawagin ay aswang na halang? Maaaring hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko sa iyo, pero iyon ang totoo. Kaya sila tinawag na mga aswang na halang dahil ang kinakain nila ay mga taong buhay at halang ang kaluluwa na katulad ng iyong mga sinamahang mga sundalo. Pero ilag sila sa aming tribo dahil sa akin, hindi nila kami kayang gambalain hanggat nasa akin ang mga salitang buhay na nagsisilbing puder o harang sa aming nasasakupang teritoryo. Pangalaway, nakikita mo ba ito? Ang detalyado at seryosong pagkakasabi sa akin ni Apo Lakay kung saan ay nakita kong nasa kanyang nakabukang palad na ang isang bagay na hindi ko mawari kung anong klaseng bagay ba yon. Dahil sa yun pa lamang sa kauna-unahang pagkakataon sa tanang buhay ko, nakita ko ang isang bilog na parang kakulay at kasinlaki lamang ito ng kinding pula. Ang nakita kong nakapatong sa isang tilang itim na nasa kanyang palad
Kumikintab ito, Sir Jess, at para bang nag-aanyaya sa akin ang bagay na yon na ito'y aking isubo. Apo Lakay, ano po ang bagay na yan? Ang nauutal kong tanong kay Apo Lakay. Mabilis naman itong sumagot at sinabi niyang, isa itong mutyang minana ko pa sa aking mga ninunong mga antingero. Isa itong mutyang nakuha nila at ipinagkaloob ng kalikasan. Isang mutyang nanggaling at nakapaloob sa isang puso ng saging, iho. At may kakayahan ito at bisa ng sabulag sa oras na ito ay iyong isinubo sa iyong bibig. Walang sino man ang makakakita sa iyo, kahit pa'y ng isang taong may mutyang tangan sa kanyang katawan. Ang dinig ko pang sabi sa akin ni Apo Lakay, bagay na mas lalo pang nagpagulo sa aking isipan dahil sa hindi ko sukat akalaing totoo ang mga mutya, agimat, pubertod, at yun pala ay totoong umiiral. Kunin mo ito, iho, at ibalot mo sa kapirasong itim na telang ito, at pagkatapos ay talian mo. Magagamit mo ito, iho, upang siyang magsisilbi mong mutya o kabal sa iyong katawan, lalo na sa oras na ikaw ay nasa isang digmaan bilang isang sundalo. Maraming kakayahang taglay ang mutyang ito sa sino mang taong nagmamay-ari sa kanya, subalit nagkakabisa lamang ito. Sa oras na ito ay iyong isinubo sa iyong bibig, ngunit pagkatandaan mo ito, iho, huwag na huwag mong lulunukin ang mutyang ito, dahil sa oras na mangyari yun ay meron itong sumpang kaakibat sa iyong katauhan. Sige na, iho, tanggapin mo na ito, dahil sa ito'y sadyang nakatadhana para sa iyo. Dagdag pang pagkakasabi ni Apo Lakay sa akin ng mga pagkakataong yon, subalit sa kabila ng lahat ng yon ay tila ba'y may kung anong puwersa o enerhiyang nag-uudyok sa aking sundin si Apo Lakay at gawin ko ang lahat ng mga ipinag-uutos niya sa akin. Marahan akong tumayo at naglakad papalapit sa kanyang kinauupuan, at nang ako'y nasa kanyang mismong tapat na ay kusa na lamang gumalaw ang aking mga kamay at dinampot ko ang nasabing mutyang kasing laki lamang ito ng kinding kulay pula, kumikintab at nakapatong sa isang telang itim na nasa kanyang kanang palad. At masyado pa akong nahiwagaan ng mga pagkakataong yon sa kung papaanong bigla-bigla na lamang na uminit ang aking kamay nang sumayad na ang aking mga daliri sa nasabing mutyang yon, dahil sa binala ko na sana itong ibalot sa isang telang itim. Gumapang ang nasabing init na yon sa aking buong katawan, na siya namang nagbigay sa akin ng ibayong lakas at gilas ng pangangatawan. Hindi lamang yun, Sir Jess, pakiramdam ko guminhawa ang aking pakiramdam, yung tipong parang wala akong sakit na nararamdaman at hindi ako dumaan sa matinding pinsala. Saksak at bugbog ng aking katawan, magaan ang aking pakiramdam, at nawala ang kanina lang ay iniinda kong pagkirot at pagsakit ng aking ulong merong benda. Maraming salamat pong muli sa inyo, Apo Lakay, sa inyong lahat. Utang ko po sa inyo ang aking ikalawang buhay na ito. Pero anong klaseng hiwaga ba ito? At bakit po sa akin nyo ibinigay ang bagay na ito? Ang tanong ko at pasasalamat ko kay Apo Lakay. Masaya naman itong sumagot at sinabi nitong, ang ugaling mayroon ka, iho, Iyon ang naging dahilan kung bakit sa iyo ko ipinamana ang mutyang yan. Subalit, palagi mo sanang pagkakatandaang sa oras na nasa iyong bibig na ang mutyang yan
ay ingatan mong wag na wag mo itong malulunok. Sa ngayon ay hindi ko pa masasagot kung ano ang dahilan o mga rason. Magagamit mo ang mutyang yan bilang isang sundalong may totoong layunin para sa kanyang kapwa. Higit sa lahat ay sa mga nakakarami. Gamitin mo yan upang linisin at itama ang sa tingin mo'y mali. Matalino ka, Bernabe. Kaya naman ay nasisiguro kong alam na alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Ang sabi pa sa akin ni Apo Lakay kung saan ay ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang gamitin ko sa wasto at nararapat ang mutyang yon para sa mga nangangailangan ng tulong at hindi upang gamitin para sa masama. Kinakailangan kong ihayag ang mga maling gawain ng grupo nila Teniente Escobar. Hindi po maaaring magpatuloy ang maling ginagawa nila. Mauubos ang lahat ng mga inosenteng mga katutubo. Apo Lakay, ang nalulungkot kong pagkakasabi sa kanya. Ha 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 ha. Nauunawaan kita, iho. Pero huwag muna sa pagkakataong ito. Magpalipas ka na muna ng mga ilang araw dito bago mo isakatuparan ang mga plano mong yan. Nagtagal pa ako sa tribo nila Apo Lakay at doon ay nakita ko ang kanilang simpleng pamumuhay. Mga simpleng kasuotang karaniwang makikitang isinusuot ng mga katutubo. Mga pagkain kanilang kinukuha sa kanilang mga tanim na mga kamuting kahoy at mga hayop naman sa gubat ang kanilang nagsisilbing ulam sa pamamagitan ng pangangaso. Nagkakasundo, walang inggitan, walang pagtatalo-talo, walang marites at talagang iba sa makikita sa ating panahon. Si Apo Lakay at ang kanyang buong pamilya ang kanilang itinuturing na pinuno ng kanilang tribo o sila ang namamahala sa kanilang lahat. Itinrato nila akong totoong tao at isang bisita. Itinuro pa sa akin ni Apo Lakay ang bisa ng mutya at kung papaano ito gamitin. At doon, Sir Jess, ay nasabi kong tama si Apo Lakay. Malaki ang magiging tulong o bahagi nito. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi maging sa lahat ng mga magiging kasamang mga sundalo ko. Pagpatak ng mga 6:30 ng madaling araw ay nagpaalam na ako sa kanilang lahat, lalong-lalo na nga sa pamilya ni Apo Lakay. Nagpasalamat ako ng paulit-ulit at nangako ng tao sa aking pusong hinding-hindi ko kailanman gagamitin sa walang kabuluhang mga bagay ang mutyang nanggaling sa puso ng saging. Tayo po ay magkikita pa. Apo Lakay, babalik po ako rito sa inyo sa mga susunod pong mga pagkakataon. Salamat pong muli. Ang huling mga katagang sinabi ko kay Apo Lakay at sa kanyang buong pamilya. Hihintayin namin ang pagkakataong yun, iho. Mag-iingat kang palagi. Binaybay na ng aking mga paa ang itinurong daan sa akin ni Apo Lakay pabalik sa aming kampo kung saan ay kasalukuyan ng inaagaw ng liwanag ang dilim ng mga pagkakataong yun at wala akong ibang dala noon kundi ang aking kwintas na merong pendant at nakasulat doon ang aking buong pangalan at ang mutyang nakapaloob sa isang telang itim at nasa loob ng aking malalim na bulsa. Bahagya akong huminto at naglakad ng buong ingat nang ako'y malapit na sa aming kampo. Inalis ko sa kanyang kinalalagyan ang mutyang pag-aari ko noon at nang ito ay nasa aking mga daliri na isinubo ko ito kasabay ng aking pagpikit. Nilalasahan ko pa ito, Sir Jess. Nang ito'y sumayad na sa aking dila, manamis-namis ito, ngunit may halong pait at medyo mapakla na para bang lasa ito ng isang puso ng saging. Naglakad ako ng marahan papasok sa loob ng kampo at doon nakita kong nasa kasarapan pa rin ng pagtulog ang mga walang hiyang mga sundalo. Nakakalat ang mga kagamitan, mga pagkain sa papag, mga bote ng alak, mga pulutan, mga opos ng sigarilyo at mga barahang ginamit nila
Humihilik-hilik pa ang buwayang si Teniente Escobar habang ito'y nakahiga sa kanyang tulugan. Ganoon din ang kanyang alalay na si Dominador. Mga hayop kayo. Kayang-kaya ko kayong patayin ngayon mismo kung gugustuhin ko. Pero hindi pa ito ang tamang pagkakataon dahil may tamang parusang nakalaan para sa inyo. Ang gigil na pagkakasabi ko sa kanila. Naglakad ako ng dahan-dahan palabas ng kampo. Subalit bago ako tuluyang lumabas ng aming kampo'y nakita kong mahimbing na natutulog nang nakaupo ang isang sundalong sumaksak kay Arevalo. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili noon bilang ganti para sa aking kasamang si Arevalo'y. Sinampal ko ito ng ubod lakas sa kanyang pisngi at nagtalsikan pa ang kanyang mga laway at napasubsob pa ito sa lupa dahilan upang ito'y magising at iniinda ang sakit ng kanyang namumulang pisngi. Nagngangawa na ito, Sir Jess, at nagsisigaw dahilan upang magising at naalarma silang lahat. Isa-isa siyang nilapitan ng kanyang mga kasamahang mga sundalo at inusisa kung anong nangyari sa kanya. Kasama na nga doon ang naalimpungatang si Teniente Escobar at ang kanyang kanang kamay. Nakapagtatakang doon ko lamang napatunayang hindi nila ako nakikita na kahit pa'y nasa kanilang tabi lamang ako noon. Nagmistula akong multo ng sandaling yon dahil kitang-kita kong tumatagos lamang sila sa aking katawan. Ikinuwento ng sundalong aking sinampal ang nangyari sa kanya. Ngunit pinagtawanan lang siya ng mga ito at sinabing lasing pa siya ng mga oras na yon dahil sa dami ng kanyang inubos na alak. Hanggang sa makita ko ang larawan ng pamilya ni Arevalong nasa ilalim ng papag na kanyang hinihigaan. Mabilis ko itong dinampot at aking inilagay sa aking bulsa at nagpasya na akong iwanan ang kampong yun. Ngunit isang malakas na sipa muna sa tagiliran ni Teniente Escobar ang aking ipinagkaloob sa kanya bago ako nakangising umalis ng kampo. Sa lakas nooy, nagpagulong-gulong pa ito palabas ng kampo at katulad ng aking ginawa sa isang sundalong aking sinampal ay nakita kong nagngangawa si Teniente Escobar at hinahanap nito kung sino ang may gawa noon sa kanya. Boss, baka naman tayo ay minumulto na ng dalawang si Arevalo at si Bernabe. Ang dinig kong nahihintakotang pagkakasabi ng isa pang sundalo kung saan ay binabaybay ko na ang daan papuntang main road upang mag-abang ng aking sasakyan papuntang headquarters ng mga totoong sundalo. Habang ako ay nasa kalagayang hindi nakikita, maaliwalas at maganda ang aking pakiramdam habang ako ay nakaupo sa isang bakanting upuan ng isang pampasaherong jeepney bibiyahing papuntang sentro ng umagang yon. Pagkarating ko sa aming himpilan, sa labas pa lamang ng pinto ay meron akong pamilyar na boses na naririnig. Boses yon na para bang nag-aalala. Boses ng isang sundalong si Mang Oscar at rinig na rinig kong kausap niya ang may mataas na katungkulang nakaupo sa upuang nasa harapan ng mesa at sinasabi ni Mang Oscar sa kanya ang mga katagang, "Sir, ang aking pong inaalala ay ang mga kafgong aking nirekrut sa aming probinsya dahil po sa sila ay nanganganib sa kamay ng isang kriminal na si Teniente Escobar. Piling-pili po ang mga batang yon at alam kong sila ay tututol sa gustong mangyari ni Teniente Escobar at merong posibilidad na sila ay i-dispatcha." Sinagot naman kaagad siya ni Major at sinabi nito sa kanyang, "Alam ko kung anong nararamdaman mo, Teniente Oscar Madrigal. Dahil sa katulad mo, iyon din ang aming nararamdaman. At labis-labis na ikinababahala na bulgar na ang mga kabulastugang ginagawa ng grupo ni Teniente Guillermo Escobar at ng kanyang mga tauhan sa bundok na sakop ng isang bayan dito sa Mindanao. Mga imbentong mga paratang, mga sibilyan, at mga katutubong kanyang ginawa ng kwento.
kanyang ipinapapatay at ninanakawan pa dahil sa merong mga matitibay na mga ebidensyang ipinadala ng isang punong barangay ng bayang yon. Masyado akong nagulat sa mga narinig kong sinabing yon kay Mang Oscar nang nooy nasa posisyong si Major Guevara, kung kaya't nagpasya na itong, "Teniente Oscar Madrigal, gusto ko ikaw mismo at ang mga tauhan mo ang naka-assign na hulihin at dalhin dito, buhay man o patay, si Teniente Escobar at ang kanyang mga tauhan. Maliwanag ba, Teniente Madrigal?" Dahil kanilang sinisira ang mga sundalo, ang imahe ng mga tulad natin, marami ng mga sibilyan sa bayang ito o sa mismong probinsyang ito ang natatakot na lumapit sa atin, maging sa mga kapulisan, dahil sa mga sundalong tulad nila. Sa mga sinabing yun ni Major Guevara kay Mang Oscar ay nakita kong umaliwalas na ang kanyang hitsura. Wala na rin akong sinayang pang pagkakataon. Buong ingat at marahan kong iniluwa ang mutyang inipit ko sa aking dila at akin itong sinalo gamit ang aking palad at mabilis ko itong inilagay sa aking hawak na telang itim at saka ko ito ibinalot doon at tinalian. Ipinasok ko agad ito sa loob ng aking malalim na bulsa. Kasunod ay lumantad na ako at humarap kina Mang Oscar at kay Major Guevara. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nila akong papasok na sa loob ng opisina ni Major Guevara na para bang sila ay nakakita ng isang multo. Ligtas ka, Iho. Ligtas ka, Bernabe. Buhay ka. Ang nauutal na pagkakasabi ni Mang Oscar. Kasunod ay kanya akong hinawakan sa aking kaliwang balikat at para bang sinisiguro niyang totoo ang kanyang nakikita ng mga sandaling yon. Opo, Teniente Oscar. Nakatakas po ako sa balak nilang pagpatay sana sa akin sa utos ni Teniente Escobar. Kaawa-hawa ang mga sinapit ng mga inosenteng katutubo. Wala silang awa. Tumutol ako. Pero ipinag-utos ni Teniente Escobar sa aking mga kasamahang mga sundalo na ako'y kitla ng buhay. Mabuti na lang at nagawa kong makatakas sa kanila. Ang pagsisinungaling ko pa sa kanila dahil sa iniiwasan kong banggitin sa kanila ang tungkol sa tribo nila Apulakay. Higit sa lahat, para sa akin ay isang lihim at hindi maaaring mabunyag sa lahat ang tungkol sa aking tangang mutya. Kung magkaganoon, Bernabe, magpahinga ka na muna at magbakasyon sa inyo. Dahil sa tingin ko masyado kang natroma sa mga nangyari sa iyo. Ang sinabing yun sa akin ni Major ay mabilis namang sinang-ayunan ni Mang Oscar. Ngunit tumutol ako, Sir Jess, sa gusto nilang mangyaring yun at sinabi ko sa kanilang dalawang, sasama po ako sa grupo ni Teniente Oscar, Major, dahil sa gusto ko pong masaksihan kung papaano silang hulihin at kanilang panagutan sa batas ang mga kasalanang ginawa nila. Namangha ang dalawa sa mga sinabi kong yon. At sa aking naging pasyang yon, tututol pa sana ang mga ito ng una, subalit nagpilit ako sa kanilang dalawa, kung kaya't wala na silang nagawa pa kundi ang ikasana ang operasyong hulihin, patay man o buhay, ang grupo ng mga sundalong kriminal at pinamumunuan ni Teniente Escobar. Kasama ako at ang aking tangang mutyang ni Isay, walang nakakaalam maliban na lang kay Apulakay at sa kanyang buong pamilya. Pansamantala muna akong nanatili sa aming himpilang yon kasama ang grupo nila Mang Oscar at sinabi sa akin ni Major at ni Mang Oscar na kinaumagahan din pagputok at pagsabog ng liwanag ay kinakailangan na naming bumiyahe papuntang Bulubundukin, kung saan ay doon nagkukuta ang mga sundalong kriminal. Nakahanda na ang lahat ng aking mga kagamitan, mga kasuotan, mga ekstrang magasin na kinakailangan kong isuot para sa magaganap na operasyon. Buo na rin ang aking desisyong pumatay isa man sa kanila, lalo na't palaging sumasariwa sa aking isip ang mga panaghoy,
mga pagmamakaawa ng mga katutubong walang awang pinagbababaril ng mga tauhan ni Teniente Escobar nang minsang malapit na akong bawian ng buhay. Nagpupuyos ako noon sa matinding galit at nilalamon na ako noon ng paghihiganti para sa kanilang mga kaluluwa ang aking pagkatao. Ngunit nang sumapit na nga ang kinaumagahan, ang nakatakdang araw ng operasyon, ay may napansin ako sa ilan sa mga makakasama naming mga sundalo. Dahil Sir Jess, napansin kong dahil ang iba sa kanila ay walang mga ulo sa aking paningin, gumagalaw-galaw ang kanilang mga naka-uniforming mga katawan na merong mga hawak na mga baril, subalit putol ang kanilang mga ulo. Nagpungas-pungas ako noon ng aking mga mata at muli ko silang tiningnan isa-isa sa aking pag-aakalang baka ako ay namamalikmata lamang. Lalo na't nagkataon pang kagigising ko lang ng mga oras na yon, subalit yun at yun pa rin ang aking nakikita. Malinaw kong nakikitang walang ulo ang ilan sa mga sundalong makakasama namin sa operasyon at ang iba sa kanila ay kompleto. May ulo at katawan ang mga ito, ngunit hindi ko maaninag ang kanilang mga hitsura dahil malabo sa aking paningin kung sino ang mga ito. Hindi ko sila makilala na para bang kung ilalarawan ko sila parang merong makapal na ulap na nakaharang sa kanilang mga hitsura. Maagang-maaga pa lamang ng mga oras na yon, ngunit pinagpapawisan na ako ng butil-butil sa aking noo at leeg at maging sa aking buong katawan. Hindi ko alam at wala akong idea sa kung ano ang ibig sabihin ng mga nakikita kong yon. Inisip ko pa noong baka may sira na ako sa aking ulo dahil sa matinding trauma nang ako'y sunod-sunod na inundayan ng saksak ni Teniente Escobar, kung kaya't ganoon ang aking mga nakikita. Nang walang ano-ano'y meron akong narinig na isang tinig o isang boses. Mahina lamang ito at parang bumubulong lang sa aking tenga at sinasabi nitong, "Isang masamang pangitain, pero kung gusto mong masumpa ang masamang pangitain na yan, ang masamang pangitain na yan at maibalik sa normal ang lahat ng mga nakikita mo, kinakailangan mo silang bulungan at sabihin, tapikin kanila sa iyong kanang balikat ng 3 beses. Ang boses ng isang matanda at malinaw ko yung naririnig at nauunawaan ang lahat ng mga gusto niyang ipahiwatig at ipagawa sa akin noon. Hindi pamilyar sa akin ang boses na yon. Hindi ko kilala kung sino ang nagmamayari noon. Hindi naman yun boses ni Apo Lakay. At nang maalala ko si Apo Lakay, ay doon pa lamang na nariwa sa akin ang lahat ng mga sinabi niya sa akin tungkol sa mutyang nasa akin at ang mga nakikita kong kakaiba at hindi pangkaraniwan sa aking mga kasamahay ay isa lamang sa mga kakayahan ng mutyang nasa aking pag-iingat. Ang mutyang nakuha sa loob ng puso ng saging. Ayon kay Apo Lakay, ang sino mang makita mong putol o walang ulo, pag nasa sayo ang mutyang yan ay pangitaing, ay isang pangitaing mamamatay ang taong yon. At kapag ka naman malabo o hindi mo makita ng malinaw ang kanyang hitsuray, ibig lamang sabihin noon ay madidisgrasya ito. Ngunit dalawa lang ang maaaring mangyari sa kanya, ang mamatay at makaligtas sa bingit ng kamatayan. Masusumpa mo lang ang lahat ng yan gamit lamang ang mutyang yan sa oras na ikaw ay kanilang tapikin ng 3 beses sa iyong kanang balikat. Ang sabi sa akin ni Apo Lakay, noong mga pagkakataong ako ay nasa kanilang tribo, nasa ganoon akong kalagayan o sitwasyon nang bigla na lamang na, Bernabe, ihanda mo na ang iyong sarili at mga dadalhin mo. Dahil mamaya-maya lang ay pagkatapos nating kumain ng agahan, ay bibiyahin na tayo. Teka lamang,
Bakit parang ikaw ay namumutla? Ganoon na lamang ang gulat ko at takot ng mga sandaling yun. Dahil tanging boses lamang ni Mang Oscar ang malinaw kong naririnig na nagsasalita at nasa aking likuran. Ngunit ang kanyang hitsuray hindi ko maaninag, kung kaya't sinagot ko ito at hindi ko ipinahalata sa kanya ang mga kakaibang mga nangyayari at mga nakikita ko sa paligid ng mga oras na yon. Sa paraang sinabi ko sa kanyang naalala ko lang yung mga kaawa-awang mga katutubo, sumagot naman ito at sinabi niya sa akin, lahat tayo iho ay yan din ang nararamdaman. Sino ba ang hindi maaawa sa kanila? Diba? Pero huwag ka nang mag-alala, mabibigyan na rin natin ng tamang hustisya ang pagkamatay nila, hindi ba iho? Ang sabi niya sa akin habang kanyang pinatapik-tapik ng 3 beses gamit ang kanyang kanang kamay nang marahan ang aking kanang balikat, bagay na labis kong ikinagulat dahil sa isang iglap lang ay nakita kong paunti-unti nang nagkakaroon ng anyo o hugis ang hitsura ni Mang Oscar na kanina lang ay hindi ko maaninag ang kabuuan ng kanyang hitsura. Matinding pagkamangha sa mga kababalaghang nasasaksihan ko ng mga sandaling yon ang nooy namumutawi sa aking isipan. Nakakahiyaman, Sir Jess, subalit para na rin sa kaligtasan ng buhay ng mga makakasama naming mga sundaloy ay isa-isa kong nilapitan. Pinakiusapan ang mga sundalong may mga sinyalis na sila ay maaaring mapahamak sa operasyong aming pupuntahan. At sinabi ko na lang sa kanilang, basta't sundin na lamang nila ako at wala namang mawawala. At sa kabutihang loob ay sinunod ako ng mga ito. Nagtataka ang mga itong tinapik-tapik ng 3 beses ang aking kanang balikat at kung ano ang nakita kong pagbabago kay Mang Oscar, ayon din ang aking nakita sa kanila. Nakita kong nagkaroon na ng ulo ang mga ito at ang iba namay nawala na ang parang ulap na nakaharang sa kanilang mga itsura. At pagkatapos noy, naghanda na nga kami upang sumakay na sa aming sasakyang pambundok upang tugisin, hulihin, patay man o buhay ang grupo nila Teniente Escobar. Panatag noon ang aking loob habang tumatakbo ang aming sinasakyan kung saan ay nasa loob ng aking bulsa ng aking pantalong camouflage ang mutyang nakabalot sa loob ng itim na tela. Kitang-kita ko, Sir Jess, ang matinding takot sa mga mata ng mga sibilyang madadaanan ng aming sinasakyan na nasa gilid ng daan dahil sa takot nila sa aming mga sundalo. Ngunit sinabi ko na lang sa aking sarili na maaayos din ang lahat at may babalik din sa dati ang tiwala ng mga tao sa aming mga alagad ng batas. Pansamantalang huminto ang aming pangsakyadang sasakyan sa gilid ng daan na nagtataglay ng mga naglalakihang mga punong kahoy at mga damuhan. Bumaba kaming lahat at naglakad at naging alerto ang bawat isa sa amin sa paligid ng mga oras na yon dahil baka kami ay tambangan ng mga rebelde o di kaya'y ng grupo nila Teniente Escobar. Rinig na rinig ko ang bawat pagkalabog ng mga dibdib ng mga kasama kong mga sundalo, bagay na labis ko namang ipinagtataka. Marahil ay isa pa yon sa mga kakayahang taglay ng aking tangang mutya. Natatakot silang masawi sa engkwentro sa oras na magkaputukan na. Matinding takot para sa aming mga sariling baka hindi na kami makabalik pa sa aming pamilya. Mga alalahaning normal na sa isang sundalo sa tuwing siya ay nasa isang operasyon. Ngunit nang kami ay malapit na sa kampo nila Teniente Escobar ay ramdam ko at alam ko sa aking sariling wala sila doon. Isa-isa naming pinaikutan ang kampo habang nakaumang ang aming mga armas sa kinapwepwestuhan ng aming kampo noon. Subalit sa maniwala man kayo o hindi ay tagos ang aking paningin sa loob ng kampo
wala akong nakikitang mga tao o mga sundalo doon. Narinig ko pang paulit-ulit na tinawag ni Mang Oscar ang pangalan ni Teniente Escobar sa pagbabaka sakaling maidadaan niya pa ito sa maayos na pakiusap na kung maaari ba'y sumuko na lamang sila ng maayos. Ngunit walang pagtugon sa kanya. Pinakiramdaman kong muli ang paligid. Mahirap na. Baka merong mga nakatanim na mga bomba sa paligid at nakaabang lang para sa amin sa oras na kami ay pumasok na sa loob ng kampo. Ngunit wala akong nararamdaman at nakikitang mga bombang nakatanim sa paligid ng kampo. Totoo ang lahat, Sir Jess. Ang lahat ng nakikita ko. Dahil walang tao sa loob ng kampo nang kami ay paisa-isa nang pumasok sa loob ng kampong yon. Kung kaya't kalugarin natin ang kagubatan, marahil ay nalaman na ng grupo ni Teniente Escobar ang ating plano. At nasisiguro kong nasa bundok sila ngayon o sa mga gubat nagtatago. Tandaan ninyo ito. Hintayin niyo muna ang aking desisyon o ang aking hudyat bago kayo magpaputok ng inyong mga armas. Maliwanag ba? Mabilis kaming sumang-ayon lahat sa gustong mangyaring yun ni Teniente Oscar Madrigal. Subalit, tila ba'y napakailap ng mga ito. Hindi namin makita ang mga bakas nila sa daan at alinmang mga iniwang ebidensyang dumaan sila sa mga daang aming tinatahak noon. 3 tribo ng mga katutubo ang aming narating at napagtanungan. Ngunit wala silang maisagot kung nakita ba nila ang mga sundalong pakay namin noon. At sa bawat mga katutubong aming napagtanungan ay nababanaag namin sa kanilang mga hitsura ang matinding takot sa amin at nagiging alerto ang mga kalalakihan. Kung kaya't ipinangako naman ni Mang Oscar sa kanilang wala kaming masamang pakay sa kanila. At kaya kami naroon sa malawak na kabundukang yon ay upang tugisin ang mga sundalong nagbigay ng matinding takot sa kanila. Nagpatuloy kami sa aming ginagawang paglalakad matapos naming makapagpahinga at kumain ng pananghalian hanggang sa 100. Ang nooy kasalukuyang pinupuntirya na ng aming mga paa ang daang alam kong patungo sa tribo nila Apulakay. Subalit nang naandoon na kami at alam kong pagkalagpas ng kawayanan ay ang tribo na nila Apulakay ang siyang sunod naming makikita, ay masyado na naman akong namangha at nagtaka dahil wala kaming nakitang mga kubo-kubo doon o kahit na anong katibayang. Yun ang kanilang tribo. Walang ni isang mga katutubo, kundi ang nakita namin doon ay isang matandang punong akasyang ginagapangan na ng mga naglalakihang mga baging ang kanyang buong katawan. Buhay na buhay ang mga dahon. At kung ito'y titingnan, ay masasabing isa itong tirahan ng mga hindi nakikitang mga nilalang. Imposible ito. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lugar na ito ay dito nakapwesto ang tribo nila Apulakay. Ang nagtataka at naguguluhang tanong ko sa aking sarili, ilang sandali pa'y bahagyang umihip ang hangin na merong dalang ginaw at nanunuot sa aking kalamnan. Nangilabot ako noon, Sir Jess, dahil kasabay noon ay nakarinig akong muli ng boses ng isang matandang lalaking bumubulong sa akin noon at sinasabi nitong, "Walang sino man ang maaaring makakita at makaalam sa misteryosong tribong nasa isip mo ngayon kung hindi sila karapat-dapat at pinili." Yun pala ang dahilan kung bakit sa halip na isang tribo ang aking inaasahang makita sa mismong likurang bahagi ng masaganang kawayanan ay ang isang matandang punong akasya. At doon ay naglalaro na sa aking isipang hindi ordinaryong mga tao ang tribo nila Apulakay, kundi baka isa ang mga ito sa mga nilalang na kung tawagin ay mga inkantado. Nagpatuloy kami sa aming ginagawang paglalakad at nakikiramdam ng maigi sa paligid.
Subalit tila ata mabibigo kaming mahagilap ang mga totoong kriminal na aming hinahanap ng mismong araw na yon. Sumapit na nga ang alas 4 ng hapon hanggang sa tuluyan na nga. Kinain ng dilim ang paligid, ngunit may buwan ng gabing yon at ang liwanag ng buwan ang siyang nagsisilbi naming gabay sa daan. Mga tunog ng mga insektong panggabi ang kasalukuyang nooy maririnig ng mga oras na yon. Hindi kami tumigil at talagang porsigedo ang aming grupong mahuli kagad ang grupo nila Teniente Escobar hanggang sa makarating kami sa isang parte o bahagi ng isang gubat na merong mga nagtataas ang mga punong kahoy. Pinasok namin ang ilalim o silong noon o ng mga punong yon upang mas lalo pa kaming makarating sa kaibuturan ng naturang gubat na yon. Ngunit nang kami ay makarating na sa mga nasabing mga punong yon, ay aking naramdamang uminit ang mutyang nasa aking malalim na bulsa. Pasimple ko itong dinukot at aking sinalat at tama nga ang aking hinala dahil doon sa mutyang yon nanggagaling ang init na aking nararamdaman. Iginala ko ang aking paningin sa paligid at doon ay meron akong nakitang mga nilalang na nakadikit sa bawat isang katawan ng mga nagtataasang mga punong yon. Marami ang bilang nila, kumikintab ang kanilang mga katawan na para bang sila'y naligo sa mantika at nagbabaga ang kanilang mga mata. Ngunit hindi gumagalaw ang mga ito at para bang nakamatsyag lang sa amin. At isa pa sa aking ipinagtataka noon ay para bang ako lamang ang nakakakita sa kanila. Sa labis kong pagkagulat ay sisigaw na sana ako upang maalerto ang aking mga kasamahang mga sundalo. Subalit, hindi ko maibuka ang aking bibig at hindi ko maigalaw ang aking kamay na para bang may kumukontrol sa aking pagkatao ng mga pagkakataong yon. Ilang sandali pa'y, "Huwag mong gagawin yan dahil hindi nila kayo pakikialaman. Sila ang tribo ng mga aswang nahalang at hindi kayo ang gusto nilang biktimahin. Hanggat nasa sayo ang mutyang yan, ay hindi nila kayo kayang pinsalain." Ang dinig ko pang muling sabi ng isang boses ng isang misteryosong matandang bumubulong sa akin noon. Napakahiwaga ng mundo, Sir Jess, at punong-puno ng misteryo at kababalaghan. Ang sabi ko noon sa aking sarili. Nagpatuloy ang aming grupo sa aming paglalakad papasok sa mga kakahuyang yon. Ilang sandali pa'y sunod-sunod na mga putok ng mga baril. Ang narinig ko at pagbuga ng apoy sa bunganga ng mga baril ang nakita ko at kami ang pinupunteriya ng mga bala noon. Nagpulasan kaming lahat at nagkanya-kanya kaming pwesto upang ikubli ang aming mga katawan at kumanti ng putok ng baril. Sa mga may gawa noon sa amin, sumisigaw-sigaw pa ang mga ito habang nirarat-rat nila kami ng kanilang mga bala. Men, sila na ang grupo ni Teniente Escobar. Mag-iingat kayong lahat. Masyado silang agresibo. At sila pa ay nakapwesto sa medyo mataas na parte ng gubat na ito. Pagkatapos na sabihin yon ni Teniente sa aming lahat, ay kinuha nito sa isang sundalong, isang regyoman na nasa kanyang tabi ang hawak nitong megaphone. At dahil sa masyadong maingay at nakabibingi ang palitan ng putok ng aming mga baril, ay pasigaw niyang sinabi kay Teniente Escobar ang mga katagang, Teniente Escobar, kayo lahat! Naparito kami upang hulihin kayo ng ligtas at ayokong dumanak ng dugo, lalo na't magkakasangga tayo. Pare-pareho lamang tayong mga sundalo. Pero kung magmatigas ka, ay wala na kaming magagawa pa kundi ang dumanak ng dugo sa gubat na ito at pagbabayaran nyo ang mga nagawang kasalanan nyo. Unang inyong grupo, lalong-lalo ka na nga, Teniente Escobar. Isang pasigaw at maladimon yung tawa naman
ang isinagot sa kanya ni Teniente Escobar at sinabi nitong, Ha 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 ha! Nagpapatawa ka ba? Ha 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 ha! Teniente Madrigal, isa kang tukmol, isang pipitsugan at mahinang klaseng pinuno ng inyong grupo. Dito sa gubat na ito ay dito na kayo ililibing ng buhay at pagpipistahan ng mga hayop gubat ang inyong mga katawan. Ha 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 ha! Dahil doon ay pinag-utos na nga sa amin ni Teniente Madrigal na ubusin silang lahat at walang ititirang buhay. Mag-iingat kayo. Lalong-lalo ka na, Iho Bernabe. Mag-iingat ka, Iho. Ang may paalalang pagkakasabi sa akin ni Teniente habang ako noon ay nakadapa at nakikipagpalitan ng putok sa mga sundalong kriminal. Medyo madilim sa lugar na yun dahil sa bahagyang nakaharangan ng mga dahon at mga naglalakihang mga mahahabang mga sanga ng mga punong kahoy na naroroon. Ang liwanag na ibinibigay ng buwan sa paligid. Ngunit malinaw kong nakikita, Sir Jess, ang mga kriminal na parang umaga ang tingin ko sa paligid ng mga sandaling yun. Marahil ay dahil yun sa mutyang nasa aking katawan na o nasa aking mismong bibig na. At ang ilan sa kanila ay nakita kong malubhana ang tama. Ang iba naman nakabulagta na sa mga lupang tabuhan at mga wala ng buhay. At nang ipinaling ko ang aking paningin sa aking mga kasamahang mga sundaloy, ni isa sa kanila ay walang tinamong sugat galing sa mga bala ng baril. Pinunteriya ko ang isa sa mga sundalong kriminal. Ngunit sa halip na sa ulo o sa katawan ay ang kani-kanilang mga hita ang aking pinipinsala upang hindi na nila magawa pang manlaban at tumakbo maging sa kanilang tigmagkabilang mga braso dahil sa gusto kong buhay silang magdusa sa mga kasalanang nagawa nila. Teniente Escobar, kakaunti na lamang kayo sa tingin ko. Kakaunti na lamang ang bilang ng mga tauhan mo, Teniente Escobar. Ang iba'y patay na at ang iba'y baldado na. Ano, Escobar, hindi ka pa rin ba susuko? Ang sabi pa ni Teniente Madrigal nang pasigaw kay Teniente Escobar. Wah ha 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 ha! Ulol ka, Madrigal! Mas nanaisin ko pang ha ha! Tanaw! Ang hindi na naituloy pang sasabihin sana ni Teniente Escobar dahil kitang-kita ko nang malinaw kung papaano hinaplot itong bigla at dinala sa ere ng isang nilalang na merong mahabang dila, maitim na katawan, nagbabaga at nanlilisik ng mga mata at may mahabang pakpak na katulad ng sa paniki at hindi lamang ito nag-iisa kundi marami ang bilang nila at hindi ako maaaring magkamali, Sir Jess. Sila ang mga nilalang na nakita kong nakayakap sa bawat katawan ng mga nagtataasang punong kahoy kanina. Sila ang tribo ng mga aswang na halang. Nagsipalahaw ang mga ito o ang mga nasabing mga natitira pang mga sundalong kriminal nang sila'y hinablot at dinagit ng mga aswang na yun. Kasunod ay dinala sa ere ang mga ito at doon pinagpira-piraso ng mga aswang ang kanilang mga katawan at kinuha ang lahat ng kanilang mga lamang loob, ang mga putok ng kanilang mga baril at mga balang para sana sa aming grupo ay naibaling na ng mga ito sa mga aswang na yon. Men, magsinamba kayo! Hindi maaari ito. Hindi maaari ito. Anong klaseng mga hayop ba ito? Ang utos at pagkakasabi sa amin ng Noy, nakadapa na at nakatingalang, naghihingkaputang si Teniente Madrigal. At ganoon din ang Noy, nakikita kong naging hitsura ng iba pa sa aming mga kasamahan. Subalit hindi ako, Sir Jess, dahil alam ko na ang tungkol sa mga aswang na yon. Lumilipad lamang ang mga ito sa aming itaas at nilalagpasan lamang kami. At ang pinupunteriya ng mga ito ay ang mga sundalong kriminal. Akma pa sanang ipag-uutos ni Teniente Madrigal sa aming paputukan ang mga aswang na yon. Subalit ng puntong yon ay nagsalita na ako
at sinabi ko sa kanila, lalong-lalo na nga kay Teniente Madrigal, ang mga katagang, huwag natin silang pigilan o pakialaman, Teniente. Dahil pag ginawa natin yun, ay tayo ang susunod nilang lalapain. Pinakinggan naman ako ni Teniente at wala na nga kaming ibang ginawa noon kundi ang panooring matapos ang ginagawang karumaldumal na paglapa ng mga aswang na halang sa mga totoong sundalong, mga halang ang kaluluwa. Ilang sandali pa'y tuluyan na ngang nawala na ang mga pag-aangil, mga palahaw at mga paghingi ng tulong ng mga sundalong kriminal at napalitan ng biglaang katahimikan ang paligid ng mga oras na yon. Mga katawang wasak-wasak na at bali-bali ang kanilang mga liig at halos na ilipat na sa likuran ang kanilang mga ulo. Ang aming nasaksiyang sinapit ng mga tauhan ni Teniente Escobar. Subalit ang mas matindi sa lahat ay ang sinapit ng dalawang, si Teniente Escobar at si Dominador. Dahil sa sila'y humiwalay na sa kanilang mga katawan, wala na ang mga lamang loob ng kanilang mga katawan. Nagkatotoo nga ang mga sinabi ni Teniente Madrigal dahil bumaha ng dugo galing sa mga sundalong kriminal ang paligid ng mga oras na yon, samantalang ang aming grupo'y ni isa sa aming mga kasamahay walang nabawas ni kahit daplis ng mga bala sa aming mga kataway ay wala kaming tinamo. At doon ko naalala na kung hindi ko sinunod ang mga sinabi sa akin ng misteryosong matandang bumubulong sa akin, ay maaaring ang mga kasamahan kong mga walang ulo at kung meron may hindi ko maaninag ang kanilang mga itsuray, maaaring sila na ang madidisgrasya sa palitan ng pagputok ng mga baril. Unang nasabing engkwentrong naganap kanina sa utos ni Teniente Madrigal ay kinuhanan ng larawan ng isa sa aming mga kasamahan, ang mga nakakadiring mga bangkay nila Teniente Escobar, samantalang ang aming kasamang isang radyoman ay abalang-abala nang tinatawagan ng aming himpilan upang ibalita ang mga nangyaring engkwentro. Hindi makapaniwala ang lahat sa mga nakuha at kanilang nakitang mga larawan. Hindi sila naniniwalang mga aswang ang may gawa noon sa grupo nila Teniente Escobar, kundi para sa kanila ang nakita namin ay mga mababangis na mga hayop sa gubat. Ganoon pa may, para sa akin, hindi na mahalaga pa yon kung maniwala man sila na aswang ang may gawa noon sa kanila o mga hayop sa gubat, sapagkat ang mahalaga para sa akin noon ay lubusan ng nawala ang mga takot ng mga residente, lalo na ng mga katutubo sa probinsyang yon. Sa tulad naming mga sundalo, sa tulad naming mga sundalo ng gobyerno, at paunti-unti nang nanunumbalik ang kanilang respeto at tiwala sa mga sundalo ng gobyerno. Nanatiling ako lang ang nakakaalam tungkol sa mga kakaibang kakayahang meron ang aking tangang mutya, at ginamit ko ito sa tama na katulad ng aking ipinangako kay Apulakay. Ginamit ko ito sa aking mga tauhang nakakasama ko sa bawat operasyon, sa bundok, at walang mintis. Epektibong-epektibo, Sir Jess, ang aking mutya dahil sa paglipas pa ng mga panahon, magmula ng aming marisolba ang problema tungkol sa grupo nila Teniente Escobar, ay ako na ang palaging kasakasama ni Teniente Madrigal sa bawat operasyong ipinagkakatiwala sa kanya. Lahat ng mga kakaiba na nakikita sa aming mga nakakasamang mga sundaloy, kinakausap ko silang kanila akong tapikin ng 3 beses sa aking kanang balikat, at wala ni isa man sa amin ang nababawas o namamatay. Nagagawang pigilan ng aking mutya ng pansamantala ang dapat na sanay magiging peligrong haharapin ng aming mga kasama sa anumang bakbakan. Dahil doon ay tinawag nila akong biyaya sa aming grupo, at dahil sa aking ipinamamalas na tapang saan mang labanan, ay nabigyan ako ng pagkakataong maging isang totoong sundalo
at hindi na isang aso o isang kapgo na gaya ng sinasabi ng iba na nang maglaoy. Tinaasan pa ang aking ranggo at naging isa na akong temyente at nagkaroon ng mga sariling tauhan na masasabi ko namang swerte o ako ay mapalad dahil sa masunurin at mabubuting mga sundalo ang ibinigay sa akin ng nakatataas sa amin. Walang misyon ang hindi namin nasusolusyonan. Saang probinsya man kami dalhin, ang pagiging sundalo ko at ang pagiging tapat sa aking tungkulin ang siyang naging daan upang kahit papaano'y nabigyan ko ng maayos na buhay ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang. Minsan ko pang sinadya ang lugar kung saan ako dinala nila Apo Lakay at ng kanyang mga anak noong iniligtas nila ako sa bingit at tiyak na kamatayan. Ngunit wala na akong nakitang tribo sa lugar na yon, kundi ang matandang punong akasya. Ganoon pa may nanatili pa rin sa akin ang gabay na bumubulong sa akin sa kung ano ang aking gagawin at kung papaano ko gamitin ng wasto ang mutyang nanggaling sa loob ng puso ng saging. At yon ay labis-labis kong ipinagpapasalamat sa matandang si Apo Lakay dahil sa ako na isang sundalo ng gobyerno ang kanyang napiling biniyayaan ng mutya.